Assessment Learning 2, My e-Portfolio. At ito ay isusumiti sa aming guro na si J. Paul Leo Diaz. Ako si Grisel Joy Dioras Pasigay. Output sa unang baitang. Magsisimula tayo sa report. Ito ay nagsimula sa tradisyonal na pamaraan hanggang sa gumamit ng mga teknolohiya gamit ang mga documents o PowerPoint. Ang paggawa ng report noon ay ang gamit lamang ay ang pencil paper test. At ngayon ay maaari na kayong gumamit ng mga teknolohiya at makagawa ng PowerPoint at iba-iba pang mga sangkap ng mga teknolohiya. Dumako naman tayo sa output sa unang baitang na sa written. Nagsimula sa hindi marunong o maayos na pagsulat hanggang sa kalaunan ay naging mahusay ang pagsusulat. Dito rin makikita sa written yung pagkakaiba ng aking pagsulat noong unang baitang hanggang sa pangalawang baitang ng kolehiyo. At mas naging mahusay ang aking pagsusulat. Sa ganitong pamamaraan ay mas tinangkilik ko ang pagsusulat. Dumako naman tayo sa performance noong unang baitang. At dito din kami gumamit ng mga teknolohiya dahil nakagawa kami ng video presentation. Ito ay isang proyekto namin sa isang minor subject na dito kami gumamit ng mga teknolohiya sapagkat nakagawa kami ng mga patalastasan gamit ang mga teknolohiya dahil sa mga proyekto ng aming minor subject na entrepreneurship at sa major na dulang Pilipino. At dito din nakita ang aming kagalingan kung paano umarte at paano gumawa ng script. At sa larawang ito, nagpapakita naman ito sa aming minor na subject at ito ay nagtalumpati, PE Culmination, ROTC, Dulaan, PE Culmination, Festival, Sabayang Pagbigkas, Drama, at Volleyball, at Talumpati. Dumako naman tayo sa The Philippines Professional Standard for Teachers at dito tayo magsisimula sa 7 domain, Domain 1, Content Knowledge and Pedagogy. Kinakailangan sa Domain 1 or Content Knowledge and Pedagogy, dapat alam mo ang mga estratehiya sa paggamit ng mga teknolohiya at kung paano magturo at dapat alam mo ang mga tinuturo mo o mastery. Dumako naman tayo sa Domain 2, Learning Environment. Dito naman kinakailangang mag-implementa ng mga patakaran o rules and regulation. At dito din sa isang institusyon, kinakailangan alam ng mga mag-aaral ang gender sensitive at kailangan rumespeto sa kapwa. At kailangan din ng pagmamahal at pagkakaisa ng bawat isa. Dito naman tayo dumako sa Domain 3, Diversity of Learners. Dito naman pinapakita kahit na iba-iba tayo ng kulay, pinagmulan at lugar ay dapat respetuhin at pantay-pantay ang pagtrato ng bawat isa o tinatawag din nating social equity. Dito din nagpapakita na kailangan ng pagkakaisa at pagmamahalan at respeto ng bawat isa. Dahil sa ating institusyon, kahit iba-iba man ating tribo at mga paniniwala, mapalumad, mapakristyano at mapamuslim, ay dapat pantay-pantay ang ating pagtrato at rerespetuhin ang bawat isa. At dumako naman tayo sa Domain 4, Curriculum and Planning. Dito naman kinakailangan sa Domain 4 na kailangan mo munang planuhin bago ka gumawa o mag-discuss sa klase. Kailangan ng gumugol ng oras para mabigay ang iyong mga makakaya na maaari mong maibahagi sa klase. Domain 5, Assessment and Reporting.
design, selection, organization, and utilization of assessment strategies, monitoring and evaluation of learner progress and achievement, feedback to improve learning, communication of learner needs, and progress and achievement to key stakeholders. Dapat alam ng isang guro kung paano ito i-report ang grado ng mag-aaral. Domain 6, Community Linkage and Professional Engagement. Dapat tayo ay hindi lamang tauhan sa paaralan, kundi dapat tayo rin ay tauhan sa ating komunidad at tayo ay kailangan magserbisyo sa ating mga barangay at maging isang aktibo na lideres sa inyong mga kabataan sa inyong mga barangay para mas malawak din ang iyong kaalaman at experience na mararanasan ninyo at ito ay maaari niyong maibahagi sa ibang tao. Kaya napakahalaga ng Domain 6 na ito. At dito din makakita ka ng maraming mga kaibigan. Domain 7, Personal Growth and Professional Development. Dignity of Teaching as a Profession. Dito naman na nagpapakadalubhasa na maging isang tunay na guro o isang ganap na guro, kinakailangan bawal tumanggi kung anong ibibigay sa'yo. Wala kang karapatan kundi ito ay sundin. Maraming salamat.